Hello, kumusta? Kumusta muli mga igsoon, mga utod, mga kapatid, kakabsat, maayong adlaw. Ang narito na naman tayo sa isa pang banal na pagkakataon. Mapagpalang araw dahil tayo mga pinagpala ng Diyos. At narito na naman tayo sa isang bagong buwan ng Pebrero. At ang Diyos ay mabait at mabuti sa atin. At bagong taon pa rin sapagkat narito tayo sa 2022. Pebrero 4 ngayon. Naway ang ating mga puso, ang ating mga damdamin ay handa na naman itong ating isang pagtitipon at pakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Purihin at luwalhatiin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Narito pa rin tayo sa mensahe ng mga prinsipyo ng pakikinig sa tinig ng Diyos. The Principles of Hearing God, the last of the series. Ito tayo sa pang-apat mga kapatid, pakikinig. Napakahalagang aral na dapat mananatili basihan ng lahat ng darating pang mga aral ng Diyos para sa atin. Tayo muna dadako sa panalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sapagkat kalooban nyo na kami ay inyong maging bayan, mga tao na kumikilala sa inyo. At kalooban din ninyo na kami inyong pagpapalain sa mga paraan ng inyong biyaya. Itong inyong salita, isa sa mga paraan ng inyong biyaya sa amin upang kami ay dalhin ninyo sa inyong mga kalooban, upang lalo ka naming makilala, upang lalo ka naming tutuparin sa inyong mga kalooban sa amin. Samahan nyo kami muli nitong isa pang pagkakataon na kami ay makikinig, kami mag-aral, kami magbubulay-bulay. Turuan nyo kami na maayos na makinig at makaunawa sa mga bagay na narito naming pag-aralan ngayon. Salamat sa inyong biyaya at kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pang-apat na tayo mga kapatid sa ating serye. Kung balik-aral tayo ng sandali, natalakay na natin ang sabihin nating 11, no? 11 na bagay tungkol sa pakikinig natin sa tinig ng Diyos. Una, sinabi natin na ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa iba't ibang paraan. At ang mga tao ng Diyos, mga pag-aari ng Diyos ay makikinig sa Kanya. Kailangan nating mabago ng ating pag-iisip at pagkatao at ialay sa Diyos ang ating mga sarili upang marinig natin ng Diyos na patuloy. Pang-apat, tinawag tayo ng Diyos na makinig sa Kanya upang tuparin natin siya, upang sundin natin ang Kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos pang-5 na tayo makinig upang tayo ay matakot sa Kanya. Pang-6, tayo ay inatasan ng Diyos na may tungkulin at pananagutan sa mga bagay na ating naririnig. Yan ang pang-6. Pang-7, tayo ay mga katiwala ng Diyos sa mga bagay na ating naririnig sa Kanya. Pang-7 yan. Pang-8, kailangan nating nanaisin na makinig sa Diyos upang siya'y nagsasalita pa at maririnig, no? Kailangan nanaisin na nating makikinig sa Diyos habang
siya ay nagsasalita pa at maririnig pa. Yan ang pangwalo. Pangsyam, may mga pagpapala at sumpa sa mga sa daan ng ating pakikinig sa Diyos. Pangsampo, we should grow in this practice of hearing to obey God's voice. Kailangan tayong lalago nitong paraan ng Diyos sa pakikinig sa Kanya. Lalago dapat ang ating mga buhay sa pakikinig. Panglabing isa at katapusan noong nakalipas na mensahe, we should be willing to hear God's hard messages. Kailangan tayo nakahanda na tumanggap sa mga mabibigat na mensahe at tinig ng Diyos. Hindi lamang masasarap, matatamis na salita ang ating maririnig mula sa Diyos, kundi mga bagay na mabigat, sapagkat nangangailangan tayong sawayin, nangangailangan tayong makarinig ng mga bagay na hindi dapat nating ginagawa at upang ibalik tayo sa tamang landas. Kaya narito tayo sa pang-apat na series, the fourth of this series, at mayroon tayong 3 bagay lamang na ating pag-aralan sa katapusan. 3 more principles that makes it 12, 13, and 14. Pang 12, 13, at 14. Yan ang ating talakayin sa araw na ito. Una, dito sa pang 12 prinsipyo, we should know how to hear God and distinguish it from other voices. Kailangang alam natin ang tinig ng Diyos at ihiwalay ito sa ibang mga tinig. Marunong tayong makinig sa Diyos, ngunit marunong din tayong makinig sa iba pang mga tinig na hindi mula sa Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kailangan alamin natin ang tinig ng Diyos at ihiwalay ito sa mga iba pang mga tinig. Ang Diyos ay nais niya magsalita sa atin. Gusto niyang marinig siya palagi. Ngunit sa ating mga paraan na hindi tayo maaring sanay o hindi tayo magaling makinig, masasabi natin ang ating narinig ay sa Diyos, hindi pala. Kaya dapat alamin natin ang tinig ng Diyos. Ang ating pag-aaral nung una, sinasabi na ang mga pag-aari ng Diyos, ang mga sa Diyos, ay tunay ngang makikinig sa Diyos. Tunay silang makakatanggap ng mga bagay mula sa Diyos. Sinabi nga yan ni Juan, sa Juan 10:27, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin at sumusunod sila. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sabi pa niyang Juan 8:47, ang sa Diyos, pag-aari ng Diyos ay makikinig nga sa Diyos. Kaya hindi na bago. Ibig sabihin, kailangan man tayong masanay, pero pag ikaw ay sa Diyos, talagang damdamin mo, pagkatao mo, ay makikinig ka talaga sa Diyos, sapagkat yan ang tanda ng isang anak, isang pag-aari ng Diyos. Makikinig tayo sa Diyos, kaya alam natin ang tinig ng Diyos at dapat lalago tayo sa pag-alam nito. Pangalawa, ang tinig ng Diyos ay laging umaayon sa kanyang salita at hindi lumalabag nito. Pag ang tinig ng Diyos ay para sa atin, sinasabihan tayo, nagsasalita ang Diyos sa atin, lagi itong umaayon sa kanyang salita. Naglalakad ba tayo? Tayo ba naroon sa mga gawain? Nagsasalita ang Diyos. Nangungusap siya sa atin, sa ating mga isip, sa ating damdamin. At kailangan alam natin ang kanyang pagsasalita sa atin, pagpapaalaala, pagsasabi. At iyon ay umaayon sa kanyang salita. Maring managinip tayo sa gabi, maring
nagkakasala pa tayo at kailangan tayo magsisisi, mayroong mga salita nating maririnig at nangangailangan lamang na umaayon ito sa kanyang salita. Ng mga bagay ay biblical, ibig sabihin wasto para sa atin dahil ang Biblia nagsasabi nito. Halimbawa, sinabi niya magsisisi ka sa kasalanan mo, sinasabi ng Biblia yan. Dapat gawin mo yan ngayon, huwag na ipabukas. Sinabi din ng Bibliang kailangan tayong tapat sa ating mga gawain. At maraming mga bagay na matuto tayo kung ano ang ating mga pinag-aralan, yan man din ang ipinapalaala sa atin at ibinabalik-balik sa atin at dapat alam natin na ito'y nagmumula sa salita ng Diyos. Ayon kasi sa Juan 15:26 na ang ang Espiritu na nagsasalita sa atin ay hindi lumalabag sa salita ni Kristo. At ang buong Biblia ay salita ni Kristo, Word of God. Kaya kung magsasalita sa ating isip, ang Espiritu ng Diyos, hindi siya lalabag doon sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Ganon din ang sinasabi sa Juan 16:13 na ituturo sa atin ng Espiritu ang mga bagay lang na kanyang narinig mula sa kasulatan. So, hindi gagawa ang Espiritu ng mga bagay na hindi ayon din sa sinasabi ng kasulatan. Kaya ang tinig ng Diyos ay laging umaayon sa salita ng Diyos at hindi ito lumalabag. Kaya kailangang lumalago tayo sa pagkilala. Pangatlo, ang tinig ng Diyos ay matuwid at naaayon sa karunungan ng Diyos. Matuwid. Ibig sabihin, walang bagay na masama. Kung masasama ang marinig mo, gawin mo ito sa Kanya, gawin mo ito roon, gawin ko ito, layunin kong ganito. At hindi matuwid, ay iba yan, ibang boses yan, ibang salita. At dapat hindi mo susundin sapagkat matuwid ang tinig ng Diyos at naaayon sa karunungan ng Diyos. The voice of God is righteousness and it is according to the wisdom of God. So, ayon sa Filipos 4:8, ito ang sabi ni Pablo, anumang bagay na totoo, anumang bagay na tapat, anumang bagay na matuwid, dalisay, kaibig-ibig, mabuting ulat, nagbibigay kagalingan at kapurihan, pawang isa-isip ang mga ito. Yan ang ilagay mo sa iyong isip na yan ang mga bagay na basihan ng inyong pinapakinggan kung mula ba sa Diyos. Dapat alamin natin ang iba't ibang mga tinig rin maliban sa pagkilala sa tinig ng Diyos. Mayroon ding ibang mga tinig, mga kapatid. Ano bang mga ito? Iba't ibang mga tinig na hindi tinig ng Diyos. Una, mayroon tayong sariling tinig. Ay iba yan hindi yan sa Diyos, sarili lang natin. Maraming panahon na mas magaling tayo sa ating isip, kaysa Diyos, sa isip natin na. Kaya magbantay tayo na ang ating sinusunod ay sarili lang nating tinig, hindi pala ang Diyos. Kaya sabi ng Kawikaan 3:5, Proverbs 3:5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag manangan sa sariling karunungan o huwag nga ang sarili mo. Tiwala ka doon sa pagkatiwalaang tunay na tama. Dahil marami na tayong alam kung minsan, marami na tayong karanasan at ang mga bagay na dapat ay ating itatabi at iuuna natin ang ating mga plano. At nagkakamali tayo sapagkat ang sa Diyos ay tama, ang atin ay hindi. Kaya kailangang magtiwala tayo doon sa tunay at wasto at perfect way to do it. Okay. So, mayroong tinig nating sarili. Ano pang isang tinig na hindi sa Diyos? Tinig ng dyablo. Ang dyablo ay laging naninira, laging nanunukso, laging gumagawa ng kasamaan para sa atin. Siya ang kaaway natin, kaaway ng kabutihan at katuwiran. Kaya ayon sa 1 Pedro 5:8-9,
magbantay tayo, tayo'y mag-isip, tayo'y maghinahon sapagkat ang ating kaaway, ang dyablo, ay parang isang leon na umaatungal, na naghihintay ng kakainin o masisila, sabi doon. Kaya ang sabi, kailangan tayong magkaroon ng lakas ng loob upang labanan siya sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sinabi ng Santiago 4:7 na salansangin, labanan natin ang dyablo. Atin siyang paalisin sa pangalan ng Panginoon. Dapat ang salita ng Diyos ay mananatiling lakas sa ating loob upang tayo ay makakapaglaban ng matagumpay. Yan, mayroong tinig ng dyablo, maliban sa tinig ng ating sarili, mayroong tinig rin ng sanlibutan, the voice of the world. At maingay ang sanlibutan, lagi nating naririnig ang ating cellphone, ang ating computer, ang paligid, mga kaibigan, mga makasanlibutan na mga tao ay ating naririnig at malakas ang mga ito. Malakas ang tinig ng mundo. At dapat alam natin na ito'y hindi dapat sundin. Kaya sabi ni Juan sa 1 Juan 2:15, huwag nating ibigin ang sanlibutan o anumang bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang anumang bagay na sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, kapalaluan ng buhay ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay mawawala, maglalaho, at ang lahat ng pagnanasa nito. Ngunit ang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay mananatili walang hanggan. Ganon. Kaya ang sanlibutan na kalagi nating naririnig at ang lakas ng tinig, dapat tayo'y lumalayo. Sabi nga ni Pablo sa Roma 12:2, huwag na kayong umaayon sa takbo o sa boses, sa tinig ng sanlibutan. Baguhin na ninyo ang takbo ng inyong pag-iisip. Ganon ang sabi. Kaya may tinig ang sanlibutan. Pangapat, mayroong tinig ng laman, our flesh, tinig ng laman. Itong laman natin, itong ating makalaman na pag-iisip. Ang Biblia nagsasabi, ang laman ay tinasabing makasalanang pag-iisip. Yan ang laman, the flesh, the sinful nature, makasalanang nature. Kaya palagi natin naririnig yan. Sinabi ng Roma 8:5 na mga ayon sa laman. Ano bang mga ayon sa laman? Yung mga, sabihin natin, hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi Kristiyano, ayon sa laman, nakatuon sa laman. Versikulo 5 ng Roma 8. Kaya ang nakatuon sa laman ay may makalaman, na pag-iisip. Sila ay nakikipag-away sa Diyos. Pakikipag-away sa Diyos ang makalaman na pag-iisip. Hindi ito nagpapasakop sa batas ng Diyos at hindi maaring magpasakop. Isipin mo yan. Pag laman ang naririnig mo, hindi magpasakop, pakikipag-away ito sa Diyos at hindi nakakalugod sa Diyos, salungat sa mga kalooban ng Diyos. Yan ang boses, yan ang tinig ng laman na lagi nating naririnig. Ang pagnanasa ng laman, yan umaatake yan sa atin, napakalakas. At dapat tanggihan natin ang mga tinig na ito na siyang pupuksa sa ating pananampalataya. Ganon ang una nating prinsipyo sa araw na ito. Dapat alam natin ang tinig ng Diyos at ihiwalay ito sa mga ibang tinig. Ang sa Diyos ay mabuti. Ang hindi sa Diyos, ang ating sarili, ang dyablo, ang sanlibutan, ang laman, ay upang tayo sisirain, upang tayo magkakasala.
Yan ang pang-12 prinsipyo. Pang-13 tayo. Pangalawa sa araw na ito. We are to guard our hearts from becoming dull hearers. Kailangang bantayan natin ang ating mga sarili at iwasan na maging mga mapupurol sa pakikinig. Ito, medyo may kabigatan ito. Kailangang bantayan natin ang ating mga sarili at iwasan na tayo'y maging mga mapupurol sa pakikinig. Purol. Alam niyo yung itak, pag laging ginagamit, o yung bagong itak na hindi pa nahahasa. Purol. Gunting, yung blade na laging inaahit at pumupurol. Purol, yung hindi na matalim, mahirap na gamitin, hindi na magandang pagbalat ng mga gulay o anong bagay ang mapupurol na mga kutsilyo. At yun ang purol na pag-iisip, purol sa pakikinig. Sa Biblia ay may dalawang uri ng pakikinig o dalawang uri ng mga nakikinig, sabihin natin, na binabanggit sa Bagong Tipan, sa mga Kristiyano, sabihin natin. Una ay ang mga handa at mabilis makinig. May mga, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na binago ng Diyos, na matapat sa Kanya, siyang alagad na matuwid, matapat na sumunod, malinis, mapagkatiwalaan. Sila ay tinatawag na mga handa at mabilis makinig. Ayon sa Ecclesiastes 5:1, pag tayo daw ay papasok sa ating simbahan, sa panahon ng pangangaral, tayo ay handang makinig, sabi ni Solomon. Sabi naman ng Santiago 1:19, na mga kapatid, dapat sa atin ang mabilis makinig. We should be swift to hear, mabilis makinig, mahina sa pagsasalita at mahina sa pagsasalita at mabilis sa pakikinig at mahina din sa pagkagalit. Dalawang klaseng hina, isang malakas. Malakas sa pakikinig, mahina sa pagsasalita at sa pagkagalit. Ang sinasabi, mabilis sa pakikinig. Ayan ang mga matatalinong bata, matatalinong estudyante sa mga pag-aaral, na tayo'y mga estudyante pa. Bilib na bilib tayo sa mga mabilis makinig at parang mga photographic-minded people. Sa salita ng Diyos, dapat tayo ganon, mga mabilis, handa at mabibilis makinig. Ngunit, mayroon ding pangalawa. Siguro hindi naman natin masabi na hindi Kristiyano. May mga Kristiyano rin na mahina makinig. Siguro mababa pa ang kanilang pananampalataya. Ito ang mga tinaguriang mga mahihina o mga purol sa pagkikinig. Mapupurol sa pagkikinig. Ayon sa Hebreo 5:11 na ang tagapagturo, ang sumulat na nagtuturo sa Hebreo na libro, sabi niya, marami pa sana kaming sabihin at ituturo sa inyo, ngunit mahirap namin gawin ito. Ano daw ang dahilan? Sabi niya, sapagkat kayo napupurol sa pakikinig. You are sabi niya, lazy to learn. Ang sinasabi ng Biblia, dull of hearing. Sa ibang version, lazy to learn, tamad makinig. So, mga salitang manhid. Yun, manhid ba yung kamay natin na kapal na ang kalyo, ating paa, hindi na makaramdam ng sakit. Manhid, mahihina, napupurol ang pandinig. Nakatakot ito. Dapat hindi tayo manhid sa pakikinig, hindi tayo mahihina, hindi tayo purol sa pakikinig.
tayo dapat mga handa at mabilis makinig. Ngunit talagang mayroong mga ganon. Manhid, mahihina, napupurol. Sabi ng libro ng Hebreo 5, mula ng 11 hanggang 13, na dapat dahil sila'y purol, na pupurol sa pakikinig, tamad sa pakikinig, naiwan sila sa pabalik-balik na mga pangunahing mga aral at hindi lumalago. Naiwan sila sa pabalik-balik. Ang mga dating aral parang bagong aral na sariwang-sariwa. Dahil sige, turo, hindi naman ginagawa. Mapupurol tayo niyan. O di ba, habang tayo nag-aaral, habang nagtuturo, parang hindi masyadong dinidibdib ang mga pinag-aralan. Hindi masyadong itinatanim. Hindi siniseryoso. Dapat seryoso tayo sa bawat pakikinig. Yun sa ating mga dating pinag-aralan. Dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na ating pinakinggan sapagkat tayo ay mga katiwala. Maniningil ang Diyos sa mga bagay na ating pinapakinggan. At ang mga tao na hindi handa at hindi mabilis makinig ay napupurol, pabalik-balik sila sa pangunahing aral. Hindi sila lumalago. Sila ay naiiwan sa parang gatas pa lamang, parang mga baby. Dapat sila nasanay mga tagapagturo na ayon sa libro ng Hebreo, Kapitulo 5. Sabi ng versikulo 12, sapagkat bagaman sa panahong ito ay nararapat na sana kayong naging mga tagapagturo, ay kailangang turuan pa kayong muli. Sa turuan pa kayong muli ng isang tao ng unang simulain ng mga pangunahing pangungusap sa Diyos, mga pangunahing aral, yung mga basic. Kumbaga kung sa aral sa grade 1, grade 2, gano'n, mga balik palagi sa addition, multiplication, division, hindi pupunta sa mga mataas na algebra o babalik sa pagbibilang, pagbalik sa ABCD, pagbalik sa pagbabasa. Ang dami-dami pang dapat pag-aralan ng tao. At sa Biblia at sa taong mga Kristiyano, ang dami pa dapat na tayong alamin at kailangan tayong makinig at marunong sa mga bagay na una na nating pinag-aralan. At sa mga panahong ito, tayo na'y magaling ng makinig. Yon ang pang-13. Kailangan nating bantayan ang ating mga puso, mga sarili na maiwasang hindi tayo purol sa pakikinig. Tanungin mo ang iyong sarili. Ikaw ba'y tao na handa at mabilis makinig? Madali ka bang matuto? Handa ka ba laging makinig sa mga panahong ganito? O ikaw ba'y manhid, mahina o purol sa pakikinig, na sa bawat pakinig ang liit lang na kukuha mo o laging hindi ka makaalaala? Hindi ko alam. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo at dapat alam mo na ikaw ay kailangang mabilis at handang makinig. Kung ikaw ay medyo purol, mahinang makinig, ipanalangin mo. Humingi ka ng karunungan mula sa Diyos. Yan ang sinabi sa Santiago 1:5, kung nagkukulang tayo sa karunungan, tayo humingi sa Diyos na handang magbigay ng karunungan. Dito tayo sa pang-14 na prinsipyo ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Katapusan natin, we should prevent ourselves from hardness of heart in hearing God so that we can still hear Him. Dapat iwasan nating magkaroon ng katigasan ng puso sa pakikinig sa Diyos upang maririnig pa natin siya. Ano daw ang ating iwasan sa ating pakikinig? Pag matigas ng puso, katigasan ng puso. Matapos ang purol o manhid sa pakikinig, mahina sa pakikinig, ito ang sunod ng resulta sa hindi natin pakikialam, hindi seryosong pakikinig. Darating ka sa katigasan ng puso.
Ang Biblia nagsasabi kung basahin mo ang kapitulo 3 ng Hebreo, ito ang babala sa bagong tipan. Nagpapalaala ang Diyos doon sa karanasan ng mga tao sa dating tipan noong sila ay lumakad sa sinasabing wilderness, no? Sa ilang, doon sila ipinadaan ng Diyos at doon naranasan ang katapatan at ang hindi katapatan, at ang hindi katapatan, ang hindi maayos sa pakikinig, sinasabing sila ay tumigas, karoon ng katigasan ng puso. Kaya ito ang pangkatapusan natin. Dapat iwasan natin magkaroon ng katigasan. Kanina iwasan ang pagiging purol. Dapat magkaroon ng karunungan. Ngayon iwasan ang katigasan. Ipanalangin natin ang bawat isa. Panginoon, huwag nawa na ako'y magkaroon ng matigas na puso. Ibig sabihin, handa ka nang makinig. At handa kang tanggapin bawat bagay na ituturo sa atin ng Diyos at ating tutuparin. We should prevent ourselves from hardness of heart in hearing God so that we can still hear Him. Dapat iwasan natin magkaroon ng katigasan ng puso sa pakikinig sa Diyos upang marinig pa natin Siya. Patuloy ang Diyos na nagsasalita. Kailangan tayong makinig. Kailangang tanggapin ang bawat aral, bawat mensahe. Dahil tayo'y mga katiwala, dahil tayo'y may pananagutan, dahil tayo'y may sagutin, mayroong tungkulin sa mga bagay na ating naririnig. At kung hindi tayo matapat sa pakikinig, darating tayo sa katigasan. Ang libro ng Hebreo nagsasabi, bakit sila humantong sa katigasan? Kung ating pag-aralan na ang dating tipan noong sila'y lumakad sa ilang, ang Diyos sa kanyang kabutihan ay patuloy na nagsasalita, nagpapadala ng kanyang tinig. Hindi sila iniwanan. Naroon ang tinig ng Diyos, ang kabutihan niya. Pinakain sila ng mana, pinakain sila ng mga ibon, pinagyan sila ng tubig, kumpleto sila. Ngunit patuloy ang katigasan ng tao, ang hindi pakikinig sa Diyos. Sinabi ng kapitulo 3 ng Hebreo, simula ng versikulo 7, dahil dito, sabi ng Panginoon, ngayon kung inyong mga rinig ang kanyang tinig, huwag nawa inyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Tulad ng pagpapagalit, tulad ng pagpapagalit noong araw ng pagtukso sa ilang. Binalik ang karanasan noon. Na ngayon kung ating marinig, huwag tayong magmatigas kagaya nila noon. Nagmamatigas sila. Bakit sila nanigas? Bakit sila nagkaroon ng humantong sa katigasan? Ang versikulo 9 nagsabi, tinukso ako roon ng inyong mga ninuno. Sinubok nila ako at nakita nila ang aking magagawa sa loob ng 40 taon. Versikulo 10. Kaya nga napighati ako sa salinlahing iyon at aking sinabi. Ito ang kanilang mga asal. Lagi silang nangagkakamali sa kanilang puso. Ibig sabihin yung una nilang mali, pangalawang mali, patuloy na mali, hindi nila tinutuwid. Hindi nila nangatutunan ang aking daan. Ang Diyos ay matapat sa atin, mapagpasensya sa atin. Ngunit kung patuloy na lang tayo sa mali at hindi tayo matututo, kinig tayo tapos sabi, sorry Lord, sunod, sorry Lord na lang tayo, sorry na lang, wala tayong sinusunod. Ano ang sabi ng Biblia? Hindi nila nangatutunan ang aking mga daan. Kaya anong sabi ng 11? Kaya sumumpa ako sa aking pagkapuot, hindi sila magsisipasok sa aking kapahingahan. Walang pahinga.
Patuloy sila sa pagkakamali. Patuloy sila sa katigasan. Anong nangyari sa kanila? Sila ay binigyan ng katigasan ng puso. Hindi sila, patuloy silang inibig, pinagbigyan, sinasabihan, ngunit ayaw, ngunit tinukso nilang Diyos, ngunit sinubok nilang Diyos. Kung ganon din tayo ngayon, parehas din ang mangyayari nung nakalipas. Matigas na puso. Huwag tayo dapat kagaya ng mapupurol sa pandinig, manhid sa pandinig, mahina sa pandinig, at tayo pabalik-balik sa dating aral. Hindi tayo dapat matigas na turuan sa mga bagay na ang Diyos ay nagtuturo. Dapat tayo handang makinig at tumanggap. Ito mga kapatid, ang mensahe sa atin sa bagong taon na ito. Salami pang mga aral na darating sa 2022 nating pag-aralan, pakinggan. Ito ang pundasyon ng ating mga aral. Pakikinig. Dapat tayo mabago sa sistema ng ating damdamin at isip sa pagtanggap sa mga bagay na kanyang sasabihin sa atin upang ang kanyang mga kalooban ay matutupad sa atin. Dito sa pakikinig, ibig sabihin, ang pakikinig ay parang daluyan, no? Parang isang bukas na isang opening, no? Isang entrada ng mga bagay na ipasok sa atin ng Diyos at nangangailangan na bukas, maganda ang paraan ng ating buhay sa pagtanggap ng mga bagay na Kanyang dadalhin sa ating buhay upang tayo ay pagpapalain. Yan ang ating pinag-aralan sa nakalipas na 4 na mga araw. Nawa yung mga bagay na ito ay itanim ng maayos sa inyong mga puso. Balikan ninyo ang mga aral na ito. Bulay-bulayin sa buwan ng Pebrero. Paano tayo makinig? 14 na prinsipyo na paraan sa pakikinig ng Diyos. Kumusta ang iyong pakikinig, mga kapatid? Sa nakalipas na Enero, sa nakalipas na 2021, sa 52, hindi ba niyo alam, 52 na mensahe. There are 52 weeks in the year. Ibig sabihin, 52 rin na mensahe ang ating pakinggan. At ang Panginoon ay sa kanyang kalooban sa mga bagay na dalhin niya sa ating buhay ay kalooban niyang makinig tayo ng tapat at tuparin ito ng tapat. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Purihin ka aming Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa inyong biyaya ng inyong salita na pinarating nyo sa amin muli sa araw na ito, at sa marami pang bagay na inyo nang ibinigay. Dalangin namin na gawin nyo kaming mga matapat na mga taong makikinig, na mga matapat na katiwala sa mga bagay na inyong ibinigay. Turuan nyo kami patuloy, O Diyos, na mga mabilis, magaling makinig at lumalago sa pakikinig. Gawin ninyo kaming mga tapat na katiwala sa mga bagay na aming natatanggap sa inyo, na aming napakinggan sa inyo. Purihin ang inyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat, mga kapatid. Tayo ay magkikita muli sa marami pang mga mensahe sa Pebrero hanggang sa buong 2022. Salamat po.